Maiibigin ka hanggang mahututan ka ng pera. Yan ang nabistong modus ng mga trabahador ng niraid na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Gamit pa nila sa love scam ang isang studio sa loob mismo ng Pogo compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ibinunyag ng mga otoridad ang talamak na love scam sa mga iligal na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Base sa tinatawag nilang package story, magpapakilala ang isang babaeng Pogo worker turned scammer sa kanyang biktima. Karaniwang target ang mga lalaking edad 35 pataas na taga-Amerika at Europe. Pinupuntirya raw ng mga scammer ang mga single, hiwalay sa asawa at mga taong may emotional problems. Magpapanggap siyang mula sa isang broken family pero nagsumikap na makaahon sa hirap. Sasabihin din daw nitong nag-aral siya sa Singapore at lumipat sa Malaysia para magsimula ng bagong buhay. May training room sila eh. Tuturuan ka paano ka gumawa ng yung package story na yan. Nag-assume sila ng character. Halimbawa, si Brenda ganito, nag-aaral, wala na siyang nanay, may negosyo siya. Basta pa-cute ang storya. Magpapadala pa raw ang scammer ng mga larawan mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Pero ito pala, set up lang sa loob mismo ng Pogo compound. May mga nakahanda na rin umanong larawan ng mga babae at mga pagkain na ipadadala sa biktima. Sa oras na mapaibig na ang target, aayain na ito ng scammer na mag-invest sa cryptocurrency. Ito ay isang virtual asset na pwedeng gamitin pambili ng mga produkto at serbisyo. Ginagawa umano ito ng mga Pogo worker sa tulong ng mga psychology expert. Kasi tinitingnan nila kung saan ka weak. Ang weak point mo is yung sawi ka sa pag-ibig. O kaya ang weakest point na nakikita nila sa'yo dahil sa nakalagay sa profile mo. Ikaw ay beauty, di ba? Naghahanap ka ng kalinga. Hanggang 18 oras daw ang trabaho ng mga scammers sa loob ng isang araw. Sa oras na hindi maabot ng empleyado ng Pogo ang kota sa panloloko, dito na siya dadalhin sa loob ng torture room. Kung naisipan naman niya na umalis na o mag-resign sa loob ng Pogo compound, kinakailangan niya magbayad ng 150,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Kahapon nagtipon sa Clark, Pampanga ang mga kawani ng mga lokal na pamahalaan. Maging ang mga opisyal ng Department of the Interior and Local Government at iba pang mga ahensya para bumuo ng Task Force kontra Scam Farms. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at